kung magre-refuse yung mga parents, syempre, kung gusto mo pakasal, choice mo yan. Yeah. Diba? I hope you make the right choice also. Diba? Minsan hindi sapat ang pag-ibig lang eh. Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanwinay. Hello guys! Good afternoon po sa lahat ng ating mga viewers. My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Welcome to another episode of Panaba Attorney! Yes! Ayan, hello guys. Nagka-clap eh. Nagka-clap para mabuhay. And we're running late today. But hello po sa inyong lahat. And of course, maraming salamat sa mga sumusuporta. And again, mapapanood niyo po kami guys sa TikTok and Facebook 2 to 3 p.m. TV5 101.9 News FM 3 p.m. to 3:30 p.m. YouTube, Spotify, PTV Davao, that's 3 p.m. to 4 p.m. That's every other Saturday. Yes, and sa Spotify, at any time, anywhere, download nyo lang siya, kahit wala kayong internet. Habang may internet kayo, syempre download nyo para mapakinggan nyo offline sa Spotify. So, ayan, I think yung last episode natin ay naka-upload na dyan. Yeah, nandiyan na po. And also sa YouTube natin. Thank you so much sa mga subscribers natin na tumataas din nating subscribers sa YouTube. No? Yeah, sobra. 12K followers. Yes. And sa other, natin, sa TikTok, we're at 500,000. We're almost at 800,000 sa Facebook. So, like, share, subscribe, para mas marami pa tayong matulungan at kwentuhan, no? Yes. Pagsabihan sa mga rights nyo, and more people can send your questions and queries or join us every Saturday for our live. So, later on, sa mga nagko-comment ngayon, pwede kayong magpangutana, no? Ask your questions so that masagot namin later on. If not, usually naman, ginakompile namo ang mga questions, and then we will do the short posts. Kasi usually, kasagaran may mga topics na same lang. So, thank you guys for our growing family, for growing followers. Not just for me, pati rin kay Jerome, diba? Yep, and of course, we'd like to do a quick shout-out sa ating mga televiewers sa ating mga social media platforms. I'd like to say hi. And of course, sa lahat ng mga friends ko pala nagtatampo sila, bakit hindi ko doon na sila nababasa? Nako. Sorry guys, ito na nga, mababasa ko na kayo. Hello guys sa inyong mga nakapanood dyan. Ayan, hello kay Hagogo, hello. Hello kay Marlin, kay Sigfred, kung paano maging member sa PBA. Kung taga Davao po kayo, punta lang po sa office namin sa may Quirino. Also, Davao Region, meron tayong mga friends dyan. Let us know, send us a message, or go to the office lang po. Yeah. But thank you na gusto mo maging part ng PBA. Yan, hello kay Kent De Leon, good day sa'yo. Hello kay Kagawad Ken, nag-abstain po ako, actually, dun sa divorce. Nashock nga ako, dun na ako sa result. Oo. Nakakapasa na siya sa Congress level. I'm doing, absolute divorce bill. So, pumasa lang to sa lower house. I'm going to do a post on this kasi marami nagtatanong. Ibig sabihin, hindi pa to batas, ha? Pumasa lang siya sa Congress pa lang. Next level niyan is Senate. I will do a post para ma-explain. So, sa mga excited dyan, ako, na gusto nang iwan ng kanilang mga asawa, hulat-hulat lang po, kaya hindi pa siya law, no? So, yan, may nagtatawa dito. Parang gusto ni Sir, naghuhulat na siya. But, ano pa lang yun? Third and final reading pa lang yun. Diba? Yeah, so, pinasa na namin sa Senate. May proseso din yan sa Senado. I'll do a post, guys, para mas malaman po ninyo. Yan. Hello kay Samantha. Hello po sa lahat ng mga viewers natin. At yan na nga, we'll be talking about our Season 2, Episode 8, Family Matters. So, ayan, we have interesting topics and questions na nakuha po natin sa ating inbox, attorney. At ito na po ang ating unang katanungan. Ayan. Hello, attorney.
magtatanong lang po sana ako kung pwede ba dito sa Pilipinas mag-disown ng anak na 18 years old. Thank you po. Nako, okay. Una, no, kahit nagahing ulo sa mga anak, no, as a general rule, hindi nyo pwedeng basta-basta i-disown ang inyong mga anak. Hindi rin nyo naman pinipili. Hindi nyo pinipili yung magulang nyo, hindi nyo rin pinipili yung mga anak nyo. Siyempre, God's gift yan, Yeah, diba? correct. So, hindi pwedeng basta-basta na kung niya maglalis mo, mag-away kayo. Sabi, ay, alam mo, sakit ka sa ulo, labad ka sa ulo. Ayoko na. Disown na kita. Siyempre, narinig natin ito sa mga teleserye, no? Disown kita, pananakot, ganyan. But as a general rule, ang parental authority, meaning ang right ng magulang dun sa mga bata, no? Ay forever yan, unless otherwise provided by law. Meaning yan, kung biglang na-adopt or ma-emancipate yung bago 18. Pagdating naman ng 18 to 21, meron pa rin yan parang parental authority parents, especially if nakatira ka pa doon. Kasi hangtod 21 naman yung age of being an adult, no? Yung 18 naman, pwede magbigay ka na ng mga consent. Pero while your parents are there, sila pa rin ang magulang mo. But kung meron mga grounds, ito yung tinatawag natin disinheritance. Ang disinheritance, nalagay yan sa parang will din. Para hindi makakuha ng mana. Pero dapat may proper way yan na parang ginagawa yung will, yung last will and testament. Sabihin, disinherit ang anak dahil sa mga pipila ka grounds. Ibang grounds dito yung nag-threaten sa life or nagtangka, diba? Dun sa buhay ng magulang. Kung nakulong ka, pwede yun ground. Kung nagli-lead ng immoral life, yung ganon, ground din yon. So, mga ilang ground sa family code. I can actually do a post on this kasi medyo discussion din siya. But as a general rule, hindi pwede basta-basta ang i-disown ang anak nyo. Sorry. Yeah, because here in the Philippines, our law talaga is very familial, you know. Into a basic unit talaga ng country is the family. So, we cannot disown our family members. Next question, hi attorney, nag-handle po ba kayo ng custody case? Yung anak ko po kasi 4 years old, tinago ng ex-husband ko. Kasal kami. Mag-3 taon ko na pong di nakakasama ang anak ko. Salamat po. Nako, yan. Yes, we do handle custody cases. Yung firm po, yung NICAD Law, handles custody cases, family cases. So, since 4 years old to, nung nakakaawa mga ganon, no, bigla na lang kinukuha, si mom ata ang nawalan ng... Nawalan. Oo, yung asawa niya yung lalaki, yung hindi Ang na nagtago. pinakita, tinago. General rule, kung below 7 ang isang bata, tender years yan, tinatawag ng tender years yan, at automatically, dapat sa nanay ang custody. Yeah. No? Dapat sa nanay yung custody niyan. So, unless may grounds na yung nanay hindi kayang alagaan or meron siyang trabahong hindi maayo, no? Then, may justification itong lalaki para hindi mapunta yung custody. Pero hindi ibig sabihin, hindi pwedeng makita ng nanay, no? May tinatawag tayo sa atong batas na petition for habeas corpus. Yun. Yung petition for habeas corpus, yun yung para pumasok ng court para ma-produce at dalhin yung anak na sa inyo. At paglalaban, pwede rin naman mag-custody kayo, mag-file kayo ng mga kaso, pag ganyan talaga, masakit sa ulo. Pero first, syempre, kausapin nyo muna. Yeah. Dahil nyo sa pag-uusap na may karapatan ka. Kasi dapat malaman nyo po, pag below 7, nasa nanay talaga yon, dapat makikita. At saka kahit naman hindi nasa custody nun, yung kabilang parent, dapat may visitation rights. Yeah, correct. Sa mga ganon. Siyempre, ayaw natin na umabot tayo sa kaso-kasuhan kasi tagal yun, tsaka nakakatrauma sa bata, di ba? But, yun, may karapatan kayo mapunta sa inyong custody. Kung hindi talaga, yung petition for habeas corpus po, ang pwede nyong gawin. And sana po maayos nyo dahil kailangan ng isang bata yung dalawang magulang. Yeah, yung kalinga ng magulang. At the age of 4, medyo yung ano nito, kailangan pa talaga ito ng cognitive, kalinga ng parents. Oo, no. Because, you know, values really starts at home. Wow. Oh, Yes. Totoo, actually. Yeah. Diba? Alright, our third question. Hi po, ask ko lang po, may other way po ba na mabigyan kami ng marriage license kahit walang parents' advice? 23 na po ako at yung partner ko ay 32. Kasi tutol ang magulang ko pero gusto kong magpakasal. Paano po ba yun? Nako, mahirap yung pagtutol ang magulang, Yeah. no? But the heart wants what it wants, Yeah. no? Correct. So, kasagaran marami magsasabi, ay, wala akong parental advice, wala akong parental consent. Yung gumawa tayo ng post, diba, yung kailangan kung paano kung magpakasal, Yeah. yung may parental advice, parental consent.
since, ano siya, 23. So, 21 to 25, parental advice yan. So, needed talaga magkaroon ng parental advice bago kayo magkaroon ng marriage license. Yung marriage license, kailangan yan bago magpakasal, no? Hindi lang yan, may pa rin mga counseling, diba? Sa atong balaod, kinahanglan, needed ang isang parental advice. But, kung wala talaga, kung magre-refuse yung mga parents, syempre, kung gusto mo pakasal, choice mo yan. Yeah. Diba? I hope you make the right choice also. Diba? Minsan, hindi sapat ang pag-ibig lang eh. Correct. No. But, choice mo yan, we respect it. Ang mangyayari po dito ay madidelay ang pagbigay sa inyo ng marriage license. So, kung ginawa nyo naman yung ibang requirements from the counseling, tapos may publication yan eh, ipopost yan, madidelay ang pagbigay ng marriage license kung parental advice lang ang hindi nabigay at may justification na ayaw talaga ng magulang. 3 months, if I'm not mistaken, madidelay ang pagbigay sa inyo ng marriage license. Pero, hindi naman mag-stop yun sa pagkuha ng marriage license at pangpakasal po kayo. Madidelay lang po. Grabe ang bugso ng damdamin siguro ng ating Oo, sender. syempre, di ba, pag kinasal ka, kung may love ka, gusto mo supported ka. Supported. Minsan, ganun talaga, wala tayong magagawa. Yeah. Pero, di ba, parents usually want what's best for you. Yeah, because mothers knows best. Oh, wow. Buti nga siya, kakasal eh. Oo nga, buti nga may partner na ako. Meron kaming packages with groom and bride na kayo na lang mamili. Alright, next question. Hello, Attorney Migs. I am one of your avid followers. Pero may tanong lang ako. I filed a petition for annulment in 2015 and on 2020, when after the fully paid ko na ang attorney ko while waiting sa decision, di niya na finalo up yung case. So ako mismo ang nagpunta sa court branch kung saan ko final yung petition. Then I found out that the decision was issued more than 6 months already. So wala na ako magawa. Tapos di na sinasagot ng lawyer ko ang mga calls ko. Now, may question ako. Do I need to resubmit back to square one ng petition ko? Denied kasi ang decision ng court sa petition ko. Naku, ang hirap niyan. Pero siguro realidad yan, may mga abogado talaga na pag nabayaran na, parang nawala na rin yung trabaho nila. Parang okay na, no? Sad reality. It happens. Siyempre, dapat hindi ginagawa yun. But it happens, no? So, pag ganyan na mangyari, alam naman din ng korte yan, alam naman din ng paggagawa ng batas natin na may mga ganun, mahitabo, mangyari. Meron tayong tinatawag na petition for relief of judgment. Anong meaning nun? Ikaw ang magpa-file nun para hindi ka mag-start from square one. May decision na kasi, diba? Petition for relief of judgment, i-file nyo po yun para on the grounds na inexcusable negligence. Kasi may inexcusable negligence, itong abogado nyo. Dapat sinabi niya, dapat in-report niya. Kasi usually, papadalahan naman ng decision ang abogado or kayo dun sa address nyo. Pero kasagaran sa abogado ginasend eh. Yeah. No? So, kung hindi na rin siya nagatubag, hindi siya sumasagot, hindi mo yun kasalanan. Kasalanan yun ng abogado mo. At dapat, hindi ka naman mawalan ng right, no? So, meron yan, I think 60 days to 6 months from the time nalaman mo yung judgment. So, kunwari, today yun, meron ka until 6 months to file the petition for relief of judgment on the grounds na may inexcusable negligence nga. Kasi nga, hindi ka na nasabihan ng inyong abogado at hindi mo kasalanan yun, kasalanan po ng ibang tao na ganun po. But still, it's at the end of the day, it's still your right. Kasi nga, di ba, you paid for it and then you want to know the status. It's just that there's something delayed on it. Yeah. Siyempre, pwede mo naman habulin yung abogado kung gusto nyong magreklamo sa IBP or mag-file ng case sa disbarment or mga ganon. Pwede rin, diba, hanapan ng paraan. Kasi usually may mga ganon na kaso, no, may negligence sa part ng abogado, magkaka-administrative case yan. Kasi hindi pwedeng, ganyan po yung ginagawa ng abogado. Yeah. Diba? Baka naman may iba rin na nangyayari na ganito, kawawa naman yung mga tao. Exactly. No? Or baka busy lang yung abogado mo or ang daming nakapile up na cases. But still, that's still not the grounds na dapat hindi kayo sinasabi niya talaga, no, may update. So, yun, try yung kausapin. But at least, alam nyo, may relief po kayo. Petition for relief of judgment. Yeah, ganda. Ayan. So, next question. Good day, attorney. My father recently passed away at may utang po siya sa 5-6 sa Indians. Are we, the children, obligated to pay the remaining debt of our father? Sana mapansin po at masagot po. Ang dami natin nakukuhang tanong na ganyan, no? So, okay. Pagdating sa ganyan, hindi obligado ang mga naiwan na anak or matatawag natin heirs bayaran na isang utang ng namatay na pamilya or magulang, no?
ang magiging liable to pay ang estate. So, pag meron tayong post niyan, o sa mahitabo, succession law siya, kapag may na-deads, ay magkakaroon dyan ng estate. Tapos, yun yung magbabahin-bahin, yun magsispread out ng mga makukuhang mana. So, ang mga may utang, no, na namatay, kung may yung katong namatay, na utang, hindi pwedeng habulin ng creditor or nagpautang ang mga anak or ang asawa. Ang hahabulin niya yung estate. Pwede niyo naman i-reimburse yan, pero ibayaran, pero magpa-reimburse kayo dun sa estate. So, yun yung nangyayari. Yung mahirap lang kasi syempre, wala namang estate ganyan, especially sa mga mas lower class, 'di ba? Sa mga mga nakakausap ko, pumunta ako ng barangay, sabi niya, paano 'yan, attorney? Nga mahirap, no? So, yung mahirap dun sa ating batas kasi parang may pagka-anti-poverty, 'di ba? Na kailangan natin pag-isipan na pinag-aaralan paano nga 'yon. Kasi ano nga ang hahabulin mo? Sino nga hahabulin mo? Wala naman estate or walang naiiwan ng mga assets or yung mga ang mga tao, 'di ba? Pero yun, hindi nga dapat kayo mahabol, but in reality, sila yung hinahabol. Syempre kasi kailangan magbayad ng utang. But kung kasuhan kayo, siguro what if? Pagkasuhan kayo, then alam naman yan ng court dahil sa atong balaod sa ating batas, no? Na sabihin nyo, well, may batas tayo at dapat dun sa maiwan na estate, kumbaga katong mga assets or kung ano na sa bangko, ganun. Yung court na rin ang papasok dyan para sabihin, hindi nyo pwedeng habulin ang mismong mga anak. So, siguro, pag hinabol kayo, sabihin nyo lang po, dun sa estate nyo kayo kasuhan, edi, ayun, at least, may protected kayo sa batas. Kumbaga, protected kayo sa batas na dapat ang estate ang May nakutanong attorney kasi meron akong friend na submit na kanyang personal problem sa akin ba. So ako, attorney kumbaga ako din. Pero hindi ko naman sinabi na tama yun. So, kasi ang nangyari, parang meron siyang pinautang na friend daw. Tapos isang malaking halaga ba. Tapos at the end of the day, gusto niya nang kunin yung pera. Pero parang ang sa kanya, since parang it was a long time hiram, sabi niya, wag na lang yung interest, wag na lang yung late charges, ibuo mo na lang ng bayad. Now, kumbaga yung capital na lang, ay yung mismo principal amount na lang. Tapos, it's just so happened daw na yung attorney niya, tsaka yung attorney na pinahiram niya are friends. May conflict of interest ba yun kapag friends yung attorney? Kasi parang there was like a delaying tactics daw na nangyayari. Well, it depends. Hindi siya conflict kasi sa batas naman kung conflict of interest talagang kung kunyari magka-business kayo or gano'n. Kung bawal ba magkaibigan ng dalawang abogado, lalo na sa probinsya, magkakakilala lahat ng abogado, 'di ba? Magkakaibigan 'yan. So wala naman conflict of interest. Tsaka medyo unfair naman sabihin delaying tactics, 'di ba? Unless may proof kayo na gano'n yung nangyayari, then pwede niyo reklamo. But dapat ginagawa ng bawat abogado, regardless kung kaibigan niya ang nasa opposing party, kanyang duty sa iyo as a client, no? So, di ko masasabi na gano'n, 'di ba? Speculative na 'yan, 'di ba? Speculative, correct. Gano'n. So, grabe yung mga questions natin. And of course, guys, if you have any questions in mind, you can put it there sa ating comment sections. And of course, sasagutin namin yan in a short while. And thank you so much for keeping the company. Ayun, Patalam, good afternoon po. Hello sa inyo. Present daw siya. Ayan. Tsaka si Amin. Shout out po. All the way sa Japan. Hello, Ivan. Ano ba salita dapat sa Japan? pag konnichiwa. Konnichiwa. Dapat pag makasuroy ako sa Japan, kita tayo. Kung makakasuroy ako sa Japan, sobrang busy natin. Sobrang busy. May pa-Japan. Siguro we'll do our break. Yeah, we'll do a short break, guys. We'll do our short break and then sasagutin na namin yung mga katanungan nyo. Yeah, we'll be back.
Congresswoman Attorney Mix Nograles here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney? Amping Kanunay. And we're back after a short break. Yan. So guys, malalaman nyo na sobrang dami nangyayari kaya hindi tayo nakapag-live last week. And ang dami natin puntahan sa Zamboanga, sa Pagadian, sa CDO, sa mga bagong Pilipinas Servicio Fair. Tapos grabe, alam mo, 9 hours ang biyahe, 16 hours puntang CDO. Tapos from Zamboanga, 9 hours puntang Pagadian, isa pang 9 hours puntang as in ganon. How was Zamboanga? Ang saya naman, sarap na pagkain. Is it like the same weather sa Davao ba? Oo, mainit. Or medyo mahangin lang kasi may dagat sa Zamboanga, di ba? Tayo rin naman, may dagat. I mean, like, they're known for the Vinta, yung mga baka. Oo. Have you seen the Vinta? Yung Hindi layag? nga kasi trabaho talaga doon. Sana makabalik ako, pero yun, kumain nga ako ng yung kuratsa. Kuratsa, yung crab nila doon lang. Tapos yung may alabar sauce, lamika, yun, as in sobra. And yun, nakapunta tayo sa Pagadian. Nag-medical mission din tayo. And next week, mag-medical mission naman tayo. Punta tayong Davao de Oro. Wow. Mag-medical mission tayo doon. So, marami tayong pinupuntahan, guys. And sana, pag nandun ako, makita ko kayo, ma-meet ko kayo, at maka-avail kayo din ng mga iba-ibang mga tulong na binibigay ng PBA Party List. Meron dito si No to Cybercriminals. Yes, No to Cybercriminals talaga dapat. How can we invite you for an event? Pwede kayong mag-email dun sa event details. Kung kaya sa schedule, I usually go naman sa mga event at Ask Attorney Migs. AskAttyMigs @gmail.com. Yan, askattorneymigs@gmail.com. Email lang po kayo, makikita po yan ng team, makikita po namin yan, and then titingnan ko kung kaya po sa schedule. Yes, but thank you for thinking of me. Wow! Thinking of you? Ayan. So, we have a questions earlier prior we go live kanina. I mean, nag-live naman talaga tayo. I mean, we open our topic. Doon sa kabila, we have a first question there. Hello sa lahat ng nagadula ngayon sa ato ang liga. Sa paliga. Pangi 7 Covered Court. Hello. Yeah, please shoot the ball for me. Wow. Hoy. One time mag-shooting din ako. Hoy, ang galing mo doon. I never expect na ang diretso mo. Ang dami-dami kasi nagsasabi na PBA, marunong ka ba mag-basketball? Ganyan. Alam ko, guys, kung magbabash kayo, mag-research kayo bago kayo mag-bash. Parang hindi ka nanghiningal doon eh. Ha? Parang hindi ka hiningal. Parang si Kuya, sabi ni Kuya talaga. Hindi naman natin gagawin to at magsusuporta din sa mga athletes, sa mga youth, at sa ating mga arts kung hindi po tayo talagang marunong din sa sports. Pakita ko yung medals ko sa iba-ibang mga larangan ng sports. Mga sports. From Laro tayo badminton sometime. Oo, badminton, to track, to basketball, to volleyball. Lahat papatulan ko, guys. Diba? Hindi lang ako, minsan pumapatol ako sa mga trolls kasi dapat hindi kayo nagpapabully. But, yan. Dahil sinabi ko na naman yan, tingnan mo, magsugod na naman sila balik ngayon. Acknowledge kasi natin sila. Diba? Binibigyan natin importansya. Yeah, so we have a first question there sa pinakataas. Ang question po ni Ken De Leon kanina. Yung family driver ba may 13th month pay or bonus siya? So, usually naman, kahit mga kasambahay may 13th month pay yan. Kami, kasama kasi sa amin yung driver sa Katabang eh. Yeah, bigyan nyo na lang po kasi ng 13th month pay din. If not, pwede na naman bonus. Yeah. So, yeah. But kung usually contract of service yan, hindi kasi nakakontrata niya ng service. Kung yung driver nyo po, syempre nakasalalay din ng buhay nyo dyan, diba? Sila na magdadrive sa inyo, magmamaneho para sa inyo. Bigyan natin syempre ng bonus na lang din kung hindi rin 13th month pay. At for me, question po, for separation pay, included po ba ang allowance? So, usually, meron tayong diba kinompute niyan ng separation pay, siya, yung monthly mo, nakukuha mo, and then depende yan sa months work, prorated siya. May mga iba, ini-include nila yung allowances para mag-increase or yun. But as a general rule, pagka-compute yun is really the base pay, the basic pay, and then divided and multiplied by the year's work, divided by 12 or prorated yan. Dun kung kunyari,
umalis siya less than a year. So, ganun po yun. May computation po dyan. Madali po i-google din yan. Actually, meron ng Google kung computation ng separation pay din po. Hello, may na-file ako na criminal case. May reso na si fiscal pero nagtagal kay head. Pwede ba magbago ni head ang resolution? Hindi pwedeng mabago yan unless meron silang makitang grounds kung may motion for reconsideration, yung mga ganon na proseso, may bagong grounds at depende po yan. No? Pero kung may resolution, kung walang new evidence, piece of evidence, or anything else, dapat hindi po nababago yan. Kahit may change po ng mga head sa mga ganon. Hello, ayan, kay Ivan, all the way sa Japan. Hello, kay Rick Be. Ate Idol, may work ako. Okay. Sana po, okay kayo sa trabaho. Thank you for joining us. Kahit short time. Very much appreciated. Hello, Athens. Ito na, nagsugod na ang mga trolls. Sige. Okay. The girl in the mask. Attorney, good afternoon. More power. Thank you. At least may love tayo ngayon. Yes. Oo. Resigned immediately. Anong ito? Baba. Ayan, resign immediately. Madedemanda po ba kung may unliquidated sa office na halagang yes, lalo na kung kayo yung mahawak ng pera dyan, qualified theft yan. Kung kayo naman yung talagang dapat mag-liquidate, then pwede kayo makasuhan ng theft. Depende po yan sa inyong scope of work at ano yung relationship nyo, bakit kayo nakahawak ng pera. But usually, kung ganyan, kung meron kayong trust, may trust binigay sa inyo to liquidate at saka may kwarta kayong nahawakan, ay pwede kayong makasuhan po niyan. Is it required to sign a quit claim? Dapat hindi naman pinipressure mag-sign ng quit claim. Dapat voluntary yan. So, kung kayo tinakot at lahat, then pwede na kayo magsumbong, sabihin na na-pressure kayo mag-sign dyan. Dun sa quit claim na yan. Bawal po yun na i-pressure kayo. But choice nyo kung magsasign po kayo. So we have also another question. Ask ko lang po kung kung pwede po ba ang lawyer dyan sa Pilipinas ang mag-file ng counter affidavit para po sa OFW? I think pinag-usapan natin to last time. May konsepto naman ng SPA, Special Power of Attorney, especially for the OFWs, no? Kasi wala kayo dito sa Pilipinas. Ang mangyayari lang dyan, dun sa SPA nyo, syempre na sa ibang bansa kayo na ang lawyer nyo mag-file dito sa Pilipinas, na aka-apostil yan. So, talagang ang apostil, yung pag sa mga bansa na part tayo ng apostil, para siyang yung notaryo pero sa ibang bansa or consularized siya para malaman na talagang tinuod yan at nasa abroad kayo. Speaking of OFWs, kung nakita niyo yung short video kanina, nandun si Darbs, yung nakausap ko. Kasi nag-guesting po ako sa isang episode na tinatawag na Tinbo, Umpakan with Bossing, Tinbo. So, meron silang Tinbo app para sa mga OFWs na parang one-stop online shop siya. Nandun lahat, na pangbabayad, mga ganun. Ang ganda niya. And because marami tayong mga OFWs and mga nagsusupport sa atin, maraming mga legal questions, gagawa tayo ng partnership with them para gumawa ng mga specific questions for the OFWs. Magpo-post po tayo in collaboration po with Tinbo soon. Ayan po. Para malaman din nyo rin ano rin ang mga benefits na pagda-download nito ng app all around. And hopefully, no, makaikot din ako with them para makabigay ng free legal advice sa mga iba't ibang areas to our OFWs. Siyempre, mga supporters natin. Continuous naman tayo, hinahanapan natin ng paraan to help. Meron dito kanina nagtanong kung ano ba ang mga constructive dismissal. So, basically, no, yung constructive dismissal, ito yung binibigay ka ng sitwasyon ng inyong employer para kung hindi ka magre-resign, parang ginagawa niya yung environment mo or yung yung sitwasyon mo sa trabaho na ikaw na lang magre-resign. Kaya hindi ka niya mapatalsik sa trabaho. So, parang stress ka niya, dadamihan yung trabaho mo, hindi ka na makakakuha ng mga benefits mo, mga ganyan, para mag-quit ka na lang. Para walang separation pay, walang mga ganon. So yun, parang constructive dismissal. Parang essentially, on paper, nandiyan ka pa, pero yung feeling mo, hindi ka na talaga nagtatrabaho doon. Oo. Pangit pa naman yung ganon, yung parang you leave your employee no reason to quit. Ayan, may tatay daw siya na senior citizen, minura ng kapitbayan ang dapat gawin. Alam mo, magsumbong kayo, pumunta kayo sa barangay. Pag kapitbahay nyo, magkakaroon ng gulo, pumunta kayo sa barangay kasi may mga settlement procedures dyan. At saka dapat hindi inaapi
ang ating mga senior citizens. Meron tayong batas dyan to protect them. Pero ang una niyong gagawin, pupunta po kayo sa barangay at magsumbong po doon. Especially kung na-video yon, may proof kayo at saka may witness nakakita, nakarinig sa nangyari. Kasi syempre, pag wala kayong ebidensya, mas mahirap yon, di ba? Dapat may mga witness or may video kung may video po yun. Yeah. Meron tanong sa Mighty Ducks, attorney, pwede bang gumawa ng batas ng mga mandatory curfew sa mga kabataan? Feeling ko hindi. Yeah. Kasi dapat circumstantial siya, no? Pag ganyan, pag minamandate, depende yan, may mga ordinances na ganon dahil sa isang sitwasyon or mga nangyayari around. Yeah. Pero to mandate as a whole, hindi pwede yun kasi first, equal protection, tapos pwedeng ma-inhibit yung movement, yung liberty ng isang tao, no? Lalo na yung mga kabataan. So, I don't think it will be possible unconstitutional po yun. Unless na lang talagang may crisis ang bansa natin, di ba? Ang LGU pwede, pero depende yan. LGU malalaman, depende yan sa ano nangyayari nga para maprotekta ng bata. Kasi yun yung interest ng mga bata. Pero kung basta-basta lang, hindi po pwede yun. And How about a high school teacher consistently bullying a college student online? Yung ganyan, dalawang paraan yan. Cybercrime po yan, cyberbullying, no? And ang teacher na yan, pwede mong sumbong yan sa DepEd. At saka Civil Service Commission. Actually, dahil may viral post, di ba, katong sa teacher na gikolata ang student, gipagmura. We're doing a post actually in a few minutes. Ipopost yun sa ating pages. Kung ano ba ang mangyayari dito sa teacher na to at saka anong nalabag na batas po dito. Pagpa-file ng cybercrime, attorney, for example, yung kaalitan mo is not within the vicinity, barangay or ano yung pinakaunang tatakbuhan mo kapag sa cyber? Hindi mo na kailangan nga magbarangay pag cybercrime. Diretso ka sa PNP, sa NBI, or sa local prosecutor na. So, i-screenshot nyo yan. Tapos, yun, pwede nyo nang kasuhan yan. Kasi kahit saan ka naman makita mo yun, then pwede nyo pong gawin yun. Maghaharap na po sila sa barangay. Yung babae po nagmura sa tatay ko, 7. Any tips? Basta may prueba po kayo, may witnesses po kayo, then you are in the side of law. Kung talagang may ganyan ginawang masama po. Kung hindi po kayo makakapag-settle sa barangay, ay pwede nyo pong kasuhan yon sa korte na. Kasi kailangan pagkasiningan or neighbor nyo, kapitbahay, ay dumaan muna sa barangay conciliation process. Hello. Oh, hello to my former student. Papaalam muna ako. Okay, bye-bye, Arlan. Sana paalam lang dito, ha? Hindi sa mundong to. Diyos sana ko. nag-a-update. Hello. From Davao City, kay Zacarias. Chu, hello. Hello. Annyeonghaseyo. Kay Ay, Chinese pala Skylar. siya. Hello. Hindi ko na po babasa yung iba kasi baka ma-issue po ako. Oo nga. Ayun po. So meron... where are you going to celebrate your summer? May summer. Kasi summer na eh. Paliga. Paliga, Ang medical tama. mission. Tama. Ang pag-check sa mga barangay. Kasi lately, nahihirapan mga tao muna certifications na hindi ko alam bakit. Diba? Duty yun ng isang official, barangay official. So, nahirapan sila. Pati yung mga covered courts para nagkakaproblema na kinukuha. So, yun yung mga projects na namin before. So, maraming mga problemang kailangan solusyonan. Hanapan ng paraan bakit nagkakaroon ng politika ang pagbibigay ng tulong sa mga tao. And so, busy to fix that dahil kawawa mga tao at hindi natin kalaban ng mga tao, di ba? Tulong at saka ano lamang po. Nag-watch ako live mo the day before the first day of bar exam 2023. I hope abogado na kayo and I hope nakatulong at may lumabas doon na question that helped you become a lawyer. And congratulations kung abogado na kayo today. And of course, congratulations sa lahat ng ating mga new LPT board passers. Yes, congratulations. Yan, dadami na po ang mga si teachers. Rubelin, charot. Congratulations sa lahat ng mga pumasa ng ano. Okay, 14 years old nagnakaw, ano pa ding ikaso? Ayun nga, yung mahirap. Kasi 'di ba pag below 15 ay meron tayong mga bawal makulong ang mga bata. Pero meron naman disciplining aspect yan sa, I think, DSWD. Na pwede yung sumbong, yung mga ganon. Siyempre, pwede kayong mag-file ng police report, pero hindi lang sila makakasuhan. Pero yun yung pwede yung gamitin para magkaroon ng itong
programa under DSWD na itong bata na to ay dapat ay hindi naman ayusin ng but may program, nakalimutan ko anong pangalan ng program na yun, pero yun po. Sa Forgot the term as juvenile, well. yun eh. Delinquency. Delinquency Act, yes. Delinquent, ayun, galing, no? Abogado na siya. Matatawag siyang delinquent. Ayun po. Meron nag-comment dito, ang ganda mo, attorney, idol ka na, ng jowa. Idol ka namin ng jowa ko. Hello, at least hindi niya ako pinag-aawayan. Yeah. You know, you're so guwapa, idol ka namin ng jowa ko. Oh, buyag. So, si attorney lang talaga nakikita niyo dito sa live, no? Pangalawang live na to, guys. May nagtatampo na, guys. Ako na naman magsasabi, idol kita. Maraming salamat po. Ito nga ang may likha. Gumawa ka na rin ng version. Mahirap. Ang daming transitions. Attorney pala kasi niyo Animal Welfare Act. Sige, tingnan po natin kung paano natin gagawin yun. Because bilang animal lover din ako, no? Na-touch din ako dahil our company, kung saan ako nagtatrabaho, visited yung yung sa animal care the last time. So, hello doon sa inyo, guys. Thank you, guys. Diyos ko, ang daming mga dito, issue. Pag sinabi ko, wag na. Magkakagulo. Kayo talaga. Iniipit nyo ako. Baka ako naman ipa-abroad. It will be taken against you na naman. Papaalisin na ako dito. Yeah. Thank you guys for keeping the company. I know it's almost beyond 3 p.m., but thank you so much. And we hope to see you on our next live. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood tsaka nag-send out. Guys, don't hesitate to send out all of your questions sa Attorney Mig's page tsaka kay hindi kilala, kay Davao Ambassador, or even me sa mga friends ko. If you have any other problems or legal concerns, don't hesitate to DMs kasi sinusort po namin lahat ng mga questions, and of course, we'll get to have our topic on the following season. Yes. Episodes. So, kung next week nasa Tagan Nabunturan kayo, Davao de Oro, kung meron kayong mga paryente, kaibigan, family members na taga doon, meron po tayong medical mission sa Nabunturan na Davao de Oro next Saturday. So hopefully, I'll get to see you guys there. May medical mission siya, dental mission, and also legal consultation That's po June natin. 1. Yes, sa June 1. We start the June Hunyo na to. Oo nga, ang bilis-bilis. Sana hindi maulan sa Nabunturan, no? Kasi Hunyo is parang rainy season. Sa lahat, no? Sa lahat, oo nga. So, from El Nino, La Nina na tayo. And, guys, stay vigilant dahil nga nagkakaroon na ulit nga daw nitong flirt. Buti pa, ang Kobe may flirt, no? Flirt nyo dyan. And of course, lumalaki na din yung HIV something. So, be safe. Actually. Gagawa rin ako ng post. Maraming mga nagtatanong kung di ba yung HIV will be grounds for termination as ng a work. Di ba? Gagawa rin tayo ng post. That's a good topic. Oo. Kasi tumataas nga yung cases. And natatakot sila magpa-test kasi nga baka mawala ng trabaho. We will do a post on that. And congratulations kay Miss Bulacan for winning the Miss Universe. Yes, oo. No, parang first time na ganon ang aura, and hopefully she has been fighting everything noon, but then now she almost quit. Oh, talaga. Ayan, guys, yan yung lesson learned na dapat, 'di ba, kahit anong mangyari, pursige, 'di ba? Magpursige lang kayo. If you know you're right. Oo. Tsaka kung meant for you, 'di ba? Pero sabi nga ni Michelle D, 'di ba, kung hindi mo makuha, move on with a purpose pa rin, 'di ba? Do not give up. Oo. Maganda yan. I need that word na do not quit kasi parang nasa moment in my life na rin ako sometimes na I want to quit something, but we need to move on. And of course, don't forget, guys, to follow all of our social media platforms. Again, TikTok, Facebook. It's every Saturday, 2 p.m. to 3 p.m. TV5, 101.9 News FM, 3 p.m. to 3:30 p.m. And of course, you can replay our lives sa YouTube, Spotify. PTP Davao will be every other Saturday at 3 p.m. to 4 p.m. Ayun. So, guys, thank you so much for continuing to follow, supporting, sending in your questions again. Sorry kung hindi namin nasasagot lahat kasi we get about 100 at least messages per day. Pero tinitingnan po namin yan para makagawa ng mga short posts to answer your questions. So, wait na lang for our post. Subscribe to us para magkaroon ng notification pag may bagong post na sa different social media pages po natin. Yeah. And, thank you so much to JVS Productions and Lady Boss. Yes, okay. So, again, meron pa akong isang meeting. I'm sure meron ka ding event. Thank you guys for joining us today. See you next week. This has been Jerome Reyzanoy. And I'm Congresswoman Attorney Mix Nograles. And always remember, ang Pink Kanunay. Bye, guys.
Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.